Kinuha nila ang lahat, pati ang huling patak ng dignidad ko. Habang naghihingalo ang aming ama at ako'y puyat sa pag-aalaga, nagpapakasaya sila sa alak at kasakiman. Basura ka lang dito, Isabel, ang malamig na binitawan ng sarili kong kapatid habang ipinagtutulakan ako palabas ng mansyon. Ngunit hindi nila alam, sa lupang tigang na ibinato nila sa akin, uusbong ang kanilang karma. Tapos na ang pagiging sunod-sunuran. Sisibol ang bagong Isabel. Handa na ba silang anihin ang pait ng sarili nilang kasamaan? Tiwangwang na lupa at isang kambing. Iyan lang ang halaga mo sa pamilyang ito, Isabel. Kaya huwag ka nang mag-ilusyon na may lugar ka pa sa mansyong ito. Ang malamig at mapanghamak na tinig ni Verena ay tila isang patalim na humiwa sa nakabibinging katahimikan ng malaking bulwagan. Unti-unting luminaw ang paningin ni Isabel. Nakatayo siya sa gitna ng marangyang sala, suot ang kanyang kupas na itim na bestida. Mahigpit na nakakuyom ang kanyang nanginginig na mga kamay sa isang lumang puting bimpo. Ito ang mismong bimpo na ginamit niya upang punasan ang mga sugat ng kanilang ama. Puyat at walang patid ang luha habang ang kanyang mga kapatid ay nagpapakasaya sa alak kagabi. Ang amoy ng gamot at dugo ay nakakapit pa rin sa kanyang mga daliri. Isang masakit na kabalintunaan sa mga salitang katatapos lamang niyang marinig. Isang mapait na bikig ang bumara sa kanyang lalamunan. Naging manhid ang kanyang mga binti, tila ba hinihigop ng sahig ang lahat ng lakas na natitira sa kanyang payat na katawan. Ang pamamanhid ay gumapang patungo sa kanyang mga braso hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko sa higpit ng pagkakahawak sa bimpo. Ang marangyang paligid, ang mga nagkikislapang ilaw at ang mga matang mapanghusga ng mga bisita ay naghalo-halo at naging isang nakasusulasok na hawla. Wala siyang iniluha, ngunit sa loob-loob niya, nadurog ang bawat piraso ng pag-asang minsan siyang mamahalin ng kanyang sariling dugo at laman. Lumapit si Verena. Ang amoy ng mamahaling pabango nito ay hindi sapat upang itago ang alimuom ng kasakiman. Hinaplos ng kanyang nakatatandang kapatid ang namumutlang pisngi ni Isabel. Isang kilos na puno ng pagpapanggap. Sa tono ng isang nagmamalasakit na ina, nagsalita ito. Tanggapin mo na lang ang katotohanan, Isabel. Ginagawa lang namin ito para sa ikabubuti mo. Mahina ka, masyadong mabait, madaling maloko ng kahit na sino sa negosyo. Ang lupang yon, sa malinawin ang pinakamabuti para sa'yo, para malayo ka sa mapanlinlang na syudad. Utang na loob mo pa nga sa amin na pinayagan ka naming dalhin ang kambing na yan at hindi ka namin pinaalis ng walang dala. Isang malakas na pagtawa ang umalingaw-ngaw mula kina Lucio at Tadeo. Walang anumang abiso, kinuha ni Lucio ang lumang maleta ni Isabel na naglalaman ng kanyang ilang pirasong damit at walang awang inihagis ito palabas ng malalaking pinto ng mansyon. Bumagsak ang maleta sa maputik na daan, sumasabay sa walang awang pagbuhos ng ulan. Sunod na itinulak ni Tadeo si Isabel, sapat ang lakas upang mapatid siya at mapaluhod sa malamig na semento ng balkonahe. Sinalubong siya ng hagupit ng bagyo. Basang-basa, gumapang si Isabel patungo sa kanyang maleta. Sa hindi kalayuan, narinig niya ang mahinang pag-ungol ng isang inosenteng hayop. Si Luna, ang puting kambing na iginapos sa poste, ay nanginginig sa matinding lamig. Dahan-dahang tumayo si Isabel at lumapit sa hayop. Walang pag-aalinlangan, niyakap niya ang kambing, ginamit ang sariling katawan upang silungan ito mula sa humahampas na ulan. Sa sandaling iyon, ibinahagi niya ang natitirang init ng kanyang naghihingalong puso sa nag-iisang nilalang na hindi siya kayang husgahan. Habang yakap ang kambing, lumingon si Isabel sa malaking salamin ng mansyon. Sa likod ng mga nagtatawanan niyang kapatid, nakita niya si Attorney Benhur, ang matagal ng abogado ng pamilya. Nakatayo ito sa malilim na bahagi ng silid. Inasahan ni Isabel ang awa mula sa matanda, ngunit laking gulat niya nang unti-unting sumilay
ang isang makahulugang ngiti sa mga labi nito. Marahan nitong tinapik ang dalang itim na portfolyo bago tuluyang tumalikod at naglakad palayo. Bago pa man niya mapag-isipan ang kahulugan ng ngiting iyon, isang matinding liwanag ang bumulag sa kanya. Isang lumang sasakyan ang biglang huminto sa kanyang harapan. Ang mga ilaw nito ay pilit na bumabasag sa kadiliman ng unos. Bumukas ang pinto ng sasakyan. Bakit kailangang maging isang malaking kasalanan ang magmamahal ng tapat sa pamilyang hindi ka kailanman itinuring na kadugo? Ang lumang sasakyan na huminto sa kanyang harapan kagabi ay minamaneho pala ni Mang Isko, ang tanging matandang katiwala ng pamilya na naglakas loob na suwayin ang utos ni Verena. Sa tulong ng matanda, nakarating si Isabel sa malinawin habang unti-unting humuhupa ang bagyo. Ngunit ang bumungad sa kanya kinaumagahan ay isang tanawing nagpalalim sa sugat ng kanyang pagkatao. Ang kapirasong lupa ay napalilibutan ng matataas na talahib at ang nag-iisang kubo sa gitna nito ay halos gumuho na. Ang mga dingding na gawa sa sawali ay butas-butas at ang bubong na yero ay kinakalawang at halos liparin na ng hangin. Amoy ng nabubulok na kahoy at basang lupa ang sumalubong sa kanyang pagpasok. Inilapag niya si Luna sa isang tuyong sulok ng kubo. Walang oras para umiyak. Kailangan nilang mabuhay. Kumuha si Isabel ng isang lumang martilyo at ilang pirasong pako na naiwan sa loob ng isang kinakalawang na lata. Buong tapang siyang umakyat sa madulas na hagdan upang ayusin ang nakaangat na yero na patuloy na pinapasukan ng patak ng ulan. Ngunit dahil sa panginginig ng kanyang katawan sa gutom at lamig, nawalan siya ng balanse. Nahulog si Isabel mula sa ikalawang baitang ng hagdan at bumagsak ang kanyang likod nang tuwiran sa makapal at malagkit na putikan. Sa sandaling iyon, tila gusto na niyang sumuko. Nakahiga sa putik, pinapanood ang makulimlim na kalangitan, naramdaman niya ang kabuuang bigat ng kanyang kalungkutan. Ibinigay niya ang lahat, subalit heto siya, nakabaon sa dumi. Bago pa man tumulo ang kanyang mga luha, isang pares ng makapal at putikang bota ang tumigil sa kanyang tabi. Unti-unti niyang iniangat ang kanyang paningin. Isang lalaki ang nakatayo sa kanyang harapan. May malapad na balikat, sunog sa araw ang balat, at may mga matang kasing tahimik ng malalim na karagatan. Siya si Mael Alcantara, ang inhenyero ng agrikultura na naninirahan sa kabilang bukid. Hindi ito nag-alok ng mga walang kwentang salita ng awa. Walang pag-aalinlangan, inabot ni Mael ang kanyang magaspang na kamay. Nang makatayo si Isabel, tahimik nitong pinulot ang martilyong nahulog sa putikan. Umakyat ang lalaki sa bubong at sinimulang ipako ang yero. Ang mainam na galaw ng lalaki habang inaayos ang bubong ay nagbigay ng isang pambihirang pakiramdam ng seguridad na matagal nang ninanakaw kay Isabel. Nang matapos ang pagkukumpuni, bumaba si Mael. Sa bawat pagdiin ng kanyang bota sa lupa, naiigting ang kanyang panga. Sa sandaling iyon, napansin ni Isabel ang isang malalim at mahabang peklat sa ibabang bahagi ng braso ng lalaki nang bahagyang tumaas ang manggas ng paborito nitong kamiseta. Ang peklat na yon ay hindi galing sa simpleng aksidente sa bukid. Mukha itong marka ng isang malagim na nakaraan. Bakit may ganoong kalalim na sugat ang isang lalaking napakahinahon at napakabuti? Lumapit si Mael kay Luna na nakatali sa gilid. Mula sa kanyang dalang sako, naglabas siya ng isang malaking bungkos ng sariwang damo at inilatag ito sa harapan ng nagugutom na kambing. Bago tuluyang magpaalam, kumuha si Mael ng isang maliit na termos mula sa kanyang bag at nagsali ng mainit na kape sa takip nito. Tahimik niya itong inilapag sa sahig na kawayan, malapit kay Isabel, tumango ng bahagya at naglakad palayo pabalik sa masukal na daan. Kinuha ni Isabel ang lalagyan ng kape. Ang init na nagmumula sa saro ay nanuot sa kanyang nanginginig at maputlang mga palad. Tinitigan niya ang maitim na likido at sa unang pagkakataon
Mula nang ipagtabuyan siya ng kanyang pamilya, bumagsak ang masaganang luha sa kanyang mga mata. Hindi ito luha ng pighati, kundi luha ng labis na pagpapasalamat. Pagkatapos ng napakahabang panahon ng walang sawang pag-aalaga sa ibang tao, may isang estranghero na nagkusang mag-alaga sa kanya nang walang hinihinging kapalit. Ngunit ang panandaliang kapayapaan na hatid ng mainit na kape ay biglang naantala. Mula sa malaking puno ng mangga sa likuran ng kanyang sira-sirang kubo, isang kakaiba at mabigat na paggalaw ng mga tuyong dahon ang umagaw sa kanyang atensyon. Ang anino ng malaking puno ay tila may itinatago sa dilim. Sinubukan niyang ipikit ang kanyang mga mata upang pakiramdaman ang paligid. Ngunit isang mabilis na pag-ihip ng hangin ang nagdala ng isang pamilyar at nakapangingilabot na amoy. Ang anino ng malaking puno ng mangga ay unti-unting nilamon ng liwanag ng araw. Ngunit ang kapayapaan ng umaga ay mabilis na winasak ng tunog ng gulong ng isang mamahaling sasakyan na pilit binabagtas ang lubak-lubak na daan papasok sa malinawin. Walang babala. Bumaba si Verena. Suot ang kanyang eleganteng damit na pilit inilalayo sa putikan. Kasunod si Lucio na nakangisi habang pinapagpag ang alikabok sa kanyang manggas. Hindi sila pumunta upang kumustahin ang kalagayan ng kanilang nakababatang kapatid pagkatapos ng hagupit ng bagyo. Ang kanilang mga mata ay naghahanap ng huling bagay na maaari pa nilang bawiin. Tumigil ang paningin ni Verena sa leeg ni Isabel. Nakasabit doon ang isang lumang kwintas na ginto, ang kaisa-isang alaalang naiwan ng kanilang yumaong ina na itinago ni Isabel ng palihim bago siya palayasin. Mabilis na naglakad si Verena palapit, puno ng pagkasuklam ang anyo. Bakit nasa iyo ang kwintas ni Mommy, Isabel? Matigas at puno ng pambabastos na tanong ni Verena. Wala kang karapatang magsuot ng kahit anong galing sa pamilyang ito. Hindi ba sapat na pinakain ka namin at binigyan ng bubong sa loob ng ilang dekada? Utang na loob mo sa amin ang mismong hininga mo dahil kung hindi sa pera ng pamilya, matagal ka nang namatay sa kalsada. Akin na yan. Bago pa man maibuka ni Isabel ang kanyang mga labi upang magpaliwanag, malupit na hinablot ni Verena ang gintong tanikala mula sa kanyang leeg. Napakabilis at napakahigpit ng pagkakabatak kaya bumaon ang lumang metal sa balat ni Isabel. Isang mahapding sugat ang nabuo at isang patak ng sariwang dugo ang dahan-dahang tumulo mula sa kanyang leeg pababa sa kanyang kupas na damit. Tahimik lamang si Isabel. Walang luhang pumatak, walang pagmamakaawa. Sa bawat hapdi ng sugat na ginawa ng kanyang kapatid, tuluyan nang namatay ang huling ilusyon niyang may pamilya pa siyang mababalikan. Sa hindi kalayuan, sa likod ng hanay ng mga talahib, nakatayo si Mael. Nasaksihan niya ang buong pangyayari, nanigas ang buo niyang katawan at ang kanyang mga kamao ay nakakuyom ng napakahigpit hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko. Pilit niyang pinipigilan ang sariling sumugod at manakit dahil alam niyang ang madahas na pakikialam sa iskandalo ng pamilya ay lalo lamang magpapahamak kay Isabel sa batas. Ngunit ang kanyang tahimik na mga mata ay nag-aapoy sa galit para sa babaeng patuloy na inaapi. Tumalikod ang magkapatid na tila nakakuha ng isang malaking premyo. Halakhak ang iniwan ni Verena at Lucio. Habang sumasakay pabalik sa kanilang sasakyan, iniiwan si Isabel na unti-unting napaluhod sa tuyong alikabok ng kanyang bakuran. Habang nakaluhod, hindi tumingala si Isabel upang panoorin ang pag-alis ng mga taong sumira sa kanyang pagkatao. Sa halip, ibinaon niya ang kanyang mga daliri sa lupa ng malinawin at buong higpit itong kinuyom sa kanyang palad. Ang gaspang at lamig ng lupa ay nagbigay sa kanya ng kakaibang lakas. Ito ang nag-iisang bagay na pag-aari niya na hindi kailanman maaagaw ng kanyang mga kapatid. Dito, sa lupang itinakwil nila, siya magtatanim ng sarili niyang katarungan. Ngunit habang nakadiin ang kanyang mga tuhod at kamay sa lupa, may napansin siyang kakaiba. Sa mismong ilalim ng lupang kanyang kinakaluhuran, malapit sa malaking ugat ng puno ng mangga,
May naramdaman siyang isang matigas at malamig na bagay na hindi kayang ipaliwanag ng simpleng bato. Tila may isang lihim na matagal nang ibinaon doon at naghihintay lamang na matuklasan bago pa man niya makahukay ng kahit kaunti upang alamin ang nakatago sa ilalim. Gumuho ang kanyang atensyon. Mula sa kanyang likuran, bumagsak sa lupa ang puting kambing na si Luna. Ang katawan ng inosenteng hayop ay nanginginig ng matindi. Ang mga binti ay nagpupumiglas sa hangin at ang dibdib nito ay mabilis na umaangat at bumabagsak habang pilit na humahabol sa paghinga. Ang mahinang pag-ungol ng kambing ay tila isang malamig na kutsilyong pumunit sa puso ni Isabel. Dahan-dahan siyang gumapang papalapit kay Luna na nakahandusay sa lupa. Ang mapuputing balahibo ng inosenteng hayop ay puno ng putik at ang mga mata nito ay nanlalabo na parang nauubusan ng pag-asa. Binuhat ni Isabel ang ulo ng kambing at maingat itong ipinatong sa kanyang hita. Nagsimula siyang humagulgol habang marahang hinihimas ang nanginginig na leeg ng hayop. Pakiramdam niya ay inaalisan muli siya ng mundo ng tanging bagay na nagbibigay sa kanya ng dahilan para bumangon. Isang mabilis at mabigat na pagyapak ang lumapit mula sa likuran. Dumating si Mael. Kip-kip ang isang maliit na sako na naglalaman ng mga sariwa at pinatuyong halamang gamot. Wala nang naging palitan ng mga walang kwentang tanong o salita. Agad lumuhod ang lalaki sa tabi ni Isabel. Kumuha ng isang malinis na palayok na dala niya at nagsimulang magdikdik ng mga dahon at ugat nang may labis na pagmamadali ngunit maingat na galaw. Mabilis siyang nagpaningas ng maliit na apoy gamit ang mga tuyong kahoy upang pakuluan ang gamot. Magkatabi silang nagbantay kay Luna sa buong magdamag. Matiyagang pinapainom ang hayop ng mainit na katas ng halaman sa bawat oras na lumipas. Sa loob ng maliit at sira-sirang kubo, sa ilalim ng aandap-andap na liwanag ng isang gasera, naghalo ang kanilang mga pag-asa at tahimik na panalangin. Ang malamig na simoy ng hangin ay patuloy na pumapasok sa mga puwang ng sawali, ngunit may kakaibang init sa paligid. Habang nagpupunas ng pawis sa kanyang noo, gamit ang likod ng kanyang kamay, nag-angat ng tingin si Isabel. Sa unang pagkakataon, nagtama ng matagal ang kanilang mga paningin. Sa mga mata ni Mael, walang bahid ng awa na nakakababa ng pagkatao, walang panghuhusga, kundi isang tahimik at matatag na pangako na hindi niya hahayaang mag-isa si Isabel sa laban na ito. Isang takas na hibla ng buhok ni Isabel ang tumabon sa kanyang pawisang pisngi. Nang walang anumang pag-aalinlangan, inabot ni Mael ang kanyang kamay at marahang inipit ang takas na buhok sa likod ng tainga ng dalaga. Ang magaspang ngunit maiinit niyang mga daliri na dumampi sa malamig na balat ni Isabel ay nag-iwan ng isang naiibang kiliti, isang mahina, ngunit mabilis na pagtibok ng puso na matagal nang inakalang patay ni Isabel. Walang anumang mali siya sa kilos ng lalaki, puro busilak na pag-aalaga lamang na nagpagaan sa mabigat na mundo ng dalaga. Kinaumagahan, ang ginintuang sinag ng araw ay dahan-dahang pumasok sa mga butas ng bubong. Nabuhayan ng loob si Isabel nang makita niyang unti-unting itinaas ni Luna ang ulo nito. Nagpupumilit na tumayo sa sariling mga binti at nagsimulang ngumuya ng sariwang damo. Napahinga ng maluwag si Isabel, lumingon siya kay Mael upang magpasalamat. Sa kauna-unahang pagkakataon, isang maliit at bihirang ngiti ang sumilay sa mga labi ng seryosong lalaki. Habang nag-aayos ng kanyang mga gamit si Mael, isang lumang pitaka ang hindi sinasadyang nahulog mula sa kanyang bulsa. Mula rito ay lumabas ang isang gusot at kupas na litrato. Nakita ni Isabel ang mukha ng isang magandang babae na may matamis na ngiti sa larawang yon. Mabilis itong pinulot ni Mael, naigting muli ang panga na tila ba tinusok ng isang lumang panakit at maingat na ibinalik sa pitaka bago ito naglakad palabas upang magpaalam. Sinundan ng tingin ni Isabel ang lalaki hanggang sa mawala ito sa mataas na talahiban. Ngunit nang ibaling niya ang kanyang paningin sa bukana ng kanyang bakod,
Isang kakaiba at nakababahalang bagay ang umagaw sa kanyang atensyon. Isang itim na kahon ang nakapatong sa ibabaw ng lumang kawayang tarangkahan. Wala itong pangalan o mensahe, ngunit ang pulang laso na nakapulupot dito ay labis na pamilyar. Ito ang kaparehong laso na madalas gamitin ng pamilya Lorente. Ang amoy ng pinatuyong halamang gamot ay nanatili sa hangin, kasabay ng panginginig ng mga kamay ni Isabel habang humahakbang papalapit sa misteryosong kahon. Ang kahong itim na nakapatong sa kanyang tarangkahan ay naglalaman lamang ng isang dakok na tuyong putik at isang nakaiinsultong mensahe na nakasulat sa mamahaling papel ng mga Lorente. Ito ay isang paalala mula kina Verena at Lucio kung saan daw siya nararapat. Ngunit sa halip na umiyak, kalmadong itinapon ni Isabel ang laman ng kahon sa damuhan. Tapos na ang panahon ng kanyang pagluha para sa mga taong walang ibang ginawa kundi hilahin siya pababa. Lumipas ang ilang buwan, pinalitan ng isang magandang balita ang mapait na pananakot. Nanganak si Luna ng isang malusog na bisiro at nagsimula itong magbigay ng masaganang gatas. Ginamit ni Isabel ang kanyang mga natutunan mula sa mga lumang libro ng agrikultura upang magsimula ng isang maliit na kabuhayan. Sa ilalim ng kanyang sira-sirang kubo, matiyaga niyang pinakuluan ang sariwang gatas ng kambing. Hinaluan ng mga natural na langis at katas ng mga bulaklak na itinanim niya sa paligid. Binuo niya ang mga ito upang maging mga mamahaling sabon na gawa sa kamay. Habang naghuhugas ng kanyang mga kagamitan, itinaas ni Isabel ang kanyang mga basang palad at mariing inamoy ang mga ito. Dati, ang kanyang mga kamay ay laging amoy ng matapang na alkohol at gamot mula sa walang katapusang pag-aalaga sa kanyang may sakit na ama. Ngayon, ang halimuyak na umaalingaw-ngaw sa kanyang balat ay ang matamis na amoy ng gatas at bulaklak. Ito ang amoy ng kanyang bagong pag-asa, ang patunay na kaya niyang lumikha ng isang magandang bagay mula sa kanyang sariling pawis at tiyaga. Kinabukasan, bitbit ang isang lumang bayong na puno ng mga maingat na binalot na sabon. Naglakad si Isabel patungo sa sentro ng baryo upang maglako. Ngunit hindi naging madali ang kanyang unang pagsubok. Habang nag-aalok siya sa palengke, isang grupo ng mga kababaihan na mahilig mag-usisa sa buhay ng iba ang nagtipon upang kutyain siya. Malakas na ipinagkalat ng mga ito na ang dating senyorita ng pamilya Lorente ay nagbebenta na ngayon ng sabon na amoy maanghit na kambing. Naramdaman ni Isabel ang init ng hiya na gumagapang sa kanyang leeg, ngunit nanatili siyang nakatayo. Pinipilit na huwag ibaba ang kanyang paningin. Bago pa man lumala ang mga panlalait, lumapit ang matandang katiwala na si Mang Isko. Kumuha ang matanda ng 3 piraso ng sabon at iniabot ang kanyang pinaghihirapang pera kay Isabel. Buong tapang nitong sinabihan ang mga mapanghusgang kababaihan na ang marangal na pagtatrabaho ay hindi kailanman dapat ikahiya. Hindi tulad ng mga taong nabubuhay sa yaman, ngunit bulok ang mga budhi. Natigilan ang mga nanlalait at unti-unting nagkanya-kanyang alis. Bumalik si Isabel sa kanyang kubo nang may dalang kakaibang tapang. Ngunit isang sorpresa ang naghihintay sa kanya. Isang selyadong sobre ang nakaipit sa kanyang pintuan. Galing ito kay Attorney Ben-Hur, ang abogadong nakangiti nung pinalayas siya ng kanyang mga kapatid. Sa loob ng liham, nag-aalok ang abogado na tulungan siyang iparehistro ang pangalan ng kanyang maliit na negosyo na Luna Verde nang walang anumang bayad. Isang malaking katanungan ang nabuo sa isip ni Isabel. Bakit palihim na tumutulong ang isang taong matagal nang naglilingkod sa mga kapatid na nagtakwil sa kanya? Habang pilit niyang inuunawa ang motibo ng abogado, isang kotseng may plaka ng Maynila ang huminto sa tapat ng nag-iisang tindahan sa labas ng baryo kung saan nag-iwan si Isabel ng ilang piraso ng kanyang produkto. Isang makisig at mayamang negosyante ang bumaba mula sa sasakyan.
Nang maghugas ito ng kamay sa maliit na gripo ng tindahan, ginamit nito ang isa sa mga sabon ni Isabel. Natigilan ng lalaki, pinagmasdan ang kanyang mga palad na mabilis na naging malambot at mabilis na tinanong ang tindera kung sino ang gumawa ng pambihirang produkto. Ang bula ng puting sabon na natutunaw sa tubig ay dahan-dahang inanod patungo sa lupang naghihintay ng masaganang ulan. Ang makukulay na banderitas ay sumasayaw sa ihip ng hangin, tanda ng taunang kapistahan ng San Jacinto. Sa isang maliit na kanto ng plaza, maingat na inilatag ni Isabel ang kanyang mga sabon sa isang simpleng mesa. Ang mabibigat na kahon na naglalaman ng kanyang mga produkto ay walang kahirap-hirap na binuhat ni Mael. Walang salitang namagitan sa kanila. Tanging ang matiyagang pag-alalay lamang ng lalaki ang nagsilbing lakas ni Isabel laban sa kaba na nagpapabilis sa tibok ng kanyang puso. Ito ang unang pagkakataon na ilalabas niya sa nakararami ang bunga ng kanyang paghihirap. Ngunit ang kasayahan ng paligid ay biglang natabunan ng isang nakasusulasok na presensya. Dumating sina Verena at Lucio, naglalakad ng may mataas na noo bilang mga kinikilalang panauhing pandangal ng alkalde. Namataan agad ni Verena ang maliit na pwesto ng kanyang nakababatang kapatid. Lumapit ito, nakangisi at handang manghamak. Sa harap ng mga opisyalis ng bayan at ng maraming nag-uusyosong tao, malakas na idineklara ni Verena na isang malaking kahihiyan sa San Jacinto ang magtinda ng mga produktong gawa sa putikan at amoy hayop. Pilit nitong ipinapamukha kay Isabel na kahit kailan ay wala itong puwang sa malinis at marangyang pamilihan at dapat itong bumalik sa lungga kung saan ito nararapat. Nanatiling kalmado si Isabel, pinipigilan ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Bago pa man siya makasagot upang ipagtanggol ang kanyang sarili, isang maginoo at kagalang-galang na lalaki ang humawi sa umpukan ng mga tao. Ito ang mayamang negosyante mula sa Maynila na nakasubok ng kanyang sabon sa maliit na tindahan. Sa harap mismo ni Verena at ng naguguluhang alkalde, pinuri ng negosyante ang pambihirang kalidad at bango ng produkto ni Isabel. Walang pag-aalinlangan, inalok nito si Isabel ng isang malaking kontrata upang maging pangunahing tagapag-supply ng sabon sa kanyang mga sikat na resort sa buong bansa. Ang pagmamalaki sa mukha ni Verena ay mabilis na napalitan ng matinding pamumutla. Ang mga matang kanina ay nanliliit kay Isabel ay unti-unting nanlaki sa labis na galit at pagkapahiya. Ang kumpas ng mga palad ng mga taong nagdiriwang at pumupuri sa tagumpay ng dating inaapi ay tila matatalim na sampal sa dangal ni Verena. Mabilis itong tumalikod at naglakad palayo. Hila-hila si Lucio na hindi malaman kung saan itatago ang sariling mukha. Sa sandaling iyon, naranasan ni Isabel ang katarungang matagal nang ipinagkait sa kanya. Hindi gamit ang dahas, kundi gamit ang kanyang sariling tagumpay. Habang papalayo ang magkapatid, napansin ni Isabel ang walang tigil na pag-ilaw at pilit na pagtunog ng telepono mula sa bulsa ni Lucio. Bakit tila takot na takot itong sagutin ang tawag at bakit ang pangalan ng isang malaking bangko ang patuloy na lumilitaw sa screen ng kanyang telepono habang pilit nitong itinatago ang kaba. Nang mahawi na ang mga tao at bumalik ang kalmado sa kanyang pwesto, nakaramdam si Isabel ng labis na pagod ngunit may kalakip na matinding ginhawa. Lumapit si Mael at tahimik na inabot ang isang baso ng malamig na tubig. Walang binanggit na pagbati ang lalaki, ngunit ang init ng kanyang titig at ang banayad na pagngiti ng kanyang mga mata ay sapat na upang iparating na buong-buo ang kanyang pagmamalaki para kay Isabel. Kinuha ng dalaga ang baso at sa muling pagdampi ng kanilang mga daliri, naramdaman niya ang isang pamilyar at nakakapanatag na kiliti sa kanyang puso. Pagkaalis ng negosyante, naiwang nakatayo si Isabel habang yakap-yakap ang sarili. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang binubuksan ang sobrang inabot sa kanya kanina bilang paunang bayad. Tinitigan niya ang makapal na tseke
na naglalaman ng 6 na digit na halaga. Ang piraso ng papel na naglalaman ng kanyang unang malaking kita ay hindi lamang katumbas ng salapi, kundi isang matibay na katibayan ng kanyang muling pagkabuhay mula sa putikan. Ang piraso ng papel na naglalaman ng kanyang unang malaking kita ay naging simula ng isang napakagandang pagbabago. Sa loob lamang ng ilang buwan, ang dating gumuho at inanay na kubo sa Malinawin ay napalitan ng isang maaliwalas at matibay na bahay na gawa sa makinis na kahoy at semento. Ang bakuran na dati ay puno ng matataas na talahib ngayon ay isa ng maayos na pastulan para sa dumadaming alaga ni Isabel, kasama na ang malusog na si Luna at ang mga bisiro nito. Ang Luna Verde Farm ay hindi na lamang isang pangarap. Isa na itong kilalang pangalan na nagbibigay ng hanapbuhay sa ilang kababaihan sa baryo. Sa bawat araw na lumilipas, ang tahimik ngunit matatag na presensya ni Mael ay nagsilbing haligi ni Isabel, tumutulong sa pagbubuhat ng mga materyales at pagpapanatili ng ayos sa bukid nang walang anumang pagyayabang. Habang ang hangin sa Malinawin ay amoy matamis na gatas at tagumpay, ang mansyon ng mga Lorente ay unti-unting nilalamon ng sarili nitong nabubulok na kahambugan. Ang dating nagliliwanag na tahanan ay binalot ng madilim at malamig na anino. Dahil sa patong-patong na utang na hindi nabayaran, pinutol ng kumpanya ang kanilang kuryente. Nakaupo si Verena sa gitna ng madilim na sala, ang kanyang mga kamay ay nanginginig, habang mahigpit na nakahawak sa mga opisyal na sulat mula sa bangko. Ang mga ito ay nagbabadyang kumpiskahin ang mismong mansyon na kanyang pinagmamalaki. Wala na ang mga katulong na dati ay sunod-sunuran sa kanyang bawat utos. Lahat sila ay umalis dahil ilang buwan na silang hindi pinapasweldo. Bumukas ang malaking pinto at pumasok si Lucio. Amoy matapang na alak at pawis. Ang kanyang mga damit na dati ay plansado at mamahalin ngayon ay gusot at puno ng mantsa. Ang mga pilit niyang iniiwasang tawag noong araw ng pista ay nagmula sa mga nagpapautang sa sugal at sa mga imbestigador ng bangko. Natalo niya sa mga walang kwentang sugal ang huling natitirang pondo ng kumpanya sa pag-asang mababawi niya ang kanyang mga naunang pagkatalo. Sa halip na magtulungan, matatalim na salita at sumbatan ang namayani sa pagitan ng magkapatid. Sa kalagitnaan ng kanilang pagtatalo, nahagip ng paningin ni Verena ang isang pahayagan na inuwi ni Lucio. Sa unang pahina nito, nakalimbag ang larawan ni Isabel, nakangiti, habang hawak ang kanyang produkto, kinikilala bilang isa sa mga pinakamatagumpay na bagong negosyante sa buong probinsya. Ang inggit na gumapang sa dibdib ni Verena ay kasing itim ng kape na matagal na niyang hindi nakakainom. Ang lupang tigang na ibinato nila kay Isabel na parang basura ay nagkakahalaga na ngayon ng milyon-milyon dahil sa mga pasilidad na itinayo rito. Sa halip na makaramdam ng pagsisisi, isang makasarili at malupit na plano ang nabuo sa isipan ng magkapatid. Kung hindi nila kayang maging matagumpay, kukunin nila kung ano ang pinaghirapan ng iba, lalo na kung ang taong yon ay ang kapatid na itinuturing nilang mas mababa pa sa lupa. Sa kabilang dako, malayo sa maitim na balak ng kanyang mga kapatid, nakatayo si Isabel sa harap ng kanyang maliit na salamin. Gamit ang kanyang sariling pinaghirapang pera, bumili siya ng isang simpleng asul na laso mula sa palengke. Marahan niyang itinali ang kanyang mahaba at makapal na buhok. Nang lumingon siya, nakita niya si Mael na nakatayo sa may pintuan, may bitbit na mga sariwang prutas. Natigilan ng lalaki at isang banayad at matapat na paghanga ang dumaan sa kanyang mga tahimik na mata. Walang salitang namutawi, ngunit ang banayad na pamumula ng pisngi ni Isabel ay isang tahimik na patunay ng kanyang pagbangon, hindi lamang bilang isang negosyante, kundi bilang isang babaeng marunong muling pahalagahan at mahalin ang kanyang sarili. Ngunit ang munting kaligayahang ito ay mabilis na nabahiran ng pagkabahala. Nang lumabas si Isabel upang pakainin ang mga alaga,
Kinagabihan, napansin niya ang mga malalalim na bakas ng mabibigat na bota sa malambot na lupa sa labas ng kanyang bagong bakod. Hindi ito kay Mael dahil umuwi na ang lalaki bago pa man umambon. May isang taong nagmamasid sa kanila mula sa dilim. Tumingala si Isabel sa kalangitan. Ang mga bituin ay mabilis na tinatakpan ng mga itim at mabibigat na ulap. Ang malakas na pagyanig ng kalangitan ay nagbabadya ng isang walang awang unos, hindi lamang mula sa kalikasan, kundi mula sa mga taong patuloy na uhaw sa kanyang pagbagsak. Ang malamig at mabigat na hangin na nagdadala ng amoy ng parating na ulan ay unti-unting yumakap sa buong bukirin. Hindi nagtagal, bumuhos ang walang awang galit ng kalikasan. Ang mga puno ay marahas na nagpupumiglas laban sa malakas na ihip ng hangin, habang ang kalangitan ay patuloy na nagliliyab sa pamamagitan ng matatalim na guhit ng kidlat at nagngangalit na pagyanig. Walang inaksayang oras si Isabel. Suot ang isang manipis na kapote. Mabilis siyang tumakbo patungo sa kulungan ng mga kambing upang siguruhin ang kaligtasan ni Luna at ng mga bisiro nito. Pilit niyang isinasara ang malaking pintuang gawa sa kahoy. Ngunit masyadong malakas ang puwersa ng hangin na humahampas sa kanyang maliit na katawan. Sa kalagitnaan ng kanyang pakikipaglaban sa unos, isang malaking sanga mula sa kalapit na puno ang tuluyang bumigay at mabilis na bumagsak patungo sa kanyang kinaroroonan. Napapikit na lamang si Isabel, naghihintay sa matinding sakit. Ngunit bago pa man dumapo ang sakuna, isang pares ng malalakas na braso ang mahigpit na pumulupot sa kanyang baywang. Mabilis siyang nahila palayo at pareho silang napasubsob sa malambot na damuhan habang ang mabigat na sanga ay bumagsak sa mismong kinatatayuan niya kanina. Pagdilat niya, bumungad ang mukha ni Mael. Basang-basa ang lalaki, namumutla sa lamig, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa matinding pag-aalala. Tinakbo nito ang mahabang masukal na daan mula sa kabilang bukid, sa gitna ng bagyo, masiguro lamang naligtas ang dalaga. Matapos nilang maitawid ang mga alaga sa ligtas na bahagi ng kamalig, nagmamadali silang pumasok sa loob ng bahay ni Isabel. Sumunod ang isang malakas na pagyanig at tuluyang namatay ang mga ilaw. Nilamon ng kadiliman ang buong kabahayan. Mabilis na naghahanap si Isabel ng posporo at sinindihan ang isang maliit na gasera. Ang malambot at kahel na liwanag nito ay nagbigay ng panandaliang kanlungan mula sa nakatatakot na puot ng gabi. Nanginginig si Mael habang nakatayo sa gilid ng sala. Tumutulo ang malamig na tubig mula sa kanyang buhok at damit. Kumuha si Isabel ng 2 malinis na tuwalya at isang makapal na kumot. Nang iabot niya ang tuwalya, kinuha ito ni Mael. Ngunit sa halip na punasan ng sarili, marahan at maingat na pinunasan ng lalaki ang basang buhok ng dalaga. Ang magaspang ngunit maiinit na palad ni Mael na obrang dumidikit sa malamig na balat ni Isabel ay naghatid ng isang kiliti na mabilis na gumapang patungo sa kanyang puso. Ang distansya sa pagitan nila ay unti-unting naglaho. Amoy ng sariwang ulan at malinis na pawis ng isang marangal na lalaki ang pumuno sa kamalayan ni Isabel. Nang matapos, ibinuka ni Mael ang makapal na kumot at binalot itong mahigpit sa kanilang 2 balikat upang pagsaluhan ang iisang init. Umupo sila sa mahabang upuang gawa sa kawayan. Ang matinding pagod at lamig ay nagtulak kay Isabel na isuko ang kanyang sarili sa sandaling iyon. Dahan-dahan, isinandal niya ang kanyang ulo sa malapad at matibay na balikat ng lalaki. Bilang tugon, marahang ipinatong ni Mael ang kanyang pisngi sa ibabaw ng ulo ng dalaga habang ang kanyang isang braso ay mahigpit, ngunit magalang na nakapulupot sa baywang nito upang hindi pasukan ng lamig. Sa ilalim ng makapal na kumot, sa gitna ng nagngangalit na bagyo sa labas, ang tanging malinaw na naririnig ni Isabel ay ang payapa at sabay na pagtibok ng kanilang mga puso. Isang tahimik na kasunduan ng pag-ibig na hindi na nangangailangan pa ng mga salita.
Nang mapagod ang kalangitan at tuluyang sumilay ang unang liwanag ng umaga, iniwan ng bagyo ang isang tahimik at basang paligid. Ligtas ang buong Luna Verde Farm dahil sa maagap na pagtutulungan ng dalawa. Ngunit habang nagwawalis si Isabel ng mga nagkalat na dahon sa kanyang bakuran, isang figura ang dahan-dahang lumitaw sa bukana ng kanyang tarangkahan. Nakadapa halos sa putikan, suot ang mga gusot at maruruming damit na dati ay nagkakahalaga ng libo-libo, naroon si Tadeo. Ang mapagmataas niyang nakababatang kapatid ay nanginginig hindi dahil sa lamig ng nakalipas na bagyo, kundi sa matinding takot at desperasyon. Tumingala ito kay Isabel, ang mga mata ay puno ng pilit na luha. Handang gamitin ang pinakamalason na salita sa kanilang kultura upang makuha ang kanyang gusto. Ang maruruming patak ng putik mula sa nanginginig na mga tuhod ni Tadeo ay unti-unting humalo sa malinis na tubig na naipon sa bakuran matapos ang magdamag na bagyo. Nakatingala siya kay Isabel. Ang kanyang mga mata ay pilit na nagpapahayag ng isang kaawa-awang kalagayan. Ang dating mapagmataas at mahilig sa luho na bunso ng mga Lorente ay mukhang isang pusang ligaw na hinahabol ng mga mabangis na aso. Nakikiusap siya, nanginginig ang mga labi habang ipinapaliwanag na pinaghahanap siya ng mga taong pinagkautangan niya sa sugal at buhay niya ang nakataya kung hindi siya makakapagbayad bago lumubog ang araw. Gumamit si Tadeo ng mga salitang alam niyang malakas bumasag sa pusong Pilipino. Pamilya tayo, Isabel, dugo at laman. Kahit anong mangyari, magkapatid pa rin tayo. Huwag mo namang hayaang mamatay ang sarili mong kadugo. Alam kong marami ka ng pera ngayon dahil nakita ko sa mga pahayagan na sikat na ang produkto mo sa buong bansa. Iligtas mo ako, nagmamakaawa ako. Ibinato niya ang laso ng utang na loob. Pinipilit na gisingin ang dating Isabel na laging handang isakripisyo ang sarili para sa pamilya. Tinitigan lamang siya ni Isabel. Sa likod ng mga nagmamakaawang mata ng kanyang kapatid, malinaw na nakita ng dalaga ang anino ng nakaraan. Naalala niya ang gabi kung kailan itinulak siya ni Tadeo sa malamig na semento. Ang halakhak nito habang itinatapon ang kanyang lumang maleta sa gitna ng malakas na ulan at ang panunuya nito na nababagay siya sa dumi ng kambing. Isang malalim na pagbuntong hininga ang kumawala kay Isabel. Tinalikuran niya ang kapatid at naglakad pabalik sa loob ng bahay. Nag-apoy sa tuwa ang mga mata ni Tadeo. Inaakalang kukuha ng salapi ang kanyang kapatid. Ngunit nang bumalik si Isabel, wala itong bitbit na pera o tseke. Sa halip, maingat nitong inilapag sa isang maliit na mesa sa balkonahe ang isang mainit na plato ng bagong saing na kanin at piniritong isda, kasama ang isang malaking baso ng malinis na tubig. Pakakainin kita dahil nakikita kong nagugutom ka at hindi ko kayang magutom ang kahit na sinong nilalang sa harap ko. Ang mahinahon, ngunit matatag na tinig ni Isabel ay nagpalakas sa tahimik na umaga. Ngunit kahit isang sentimo, wala kang makukuha sa akin. Hindi ko babayaran ang mga kasalanang ikaw ang gumawa. At hindi ko gagamitin ang pinaghirapan ko para konsintihin ang bisyo mo. Tapos na ang panahon na binibili ninyo ang aking pagkatao gamit ang salitang pamilya. Ang pilit na awa sa mukha ni Tadeo ay mabilis na naglaho at napalitan ng matinding galit at pagkapahiya. Dahil sa hindi nakuha ang ninanais na salapi, lumabas ang tunay niyang kulay. Sa isang marahas na kumpas ng kanyang braso, tinabig niya ang platong inihain ni Isabel. Ang mainit na pagkain at ang baso ng tubig ay tumalsik at nagkalat sa basang lupa. Walang pusong sumigaw si Tadeo. Isinusumpa ang kanyang kapatid na walang kwentang pamilya bago ito padabog na naglakad palayo, pabalik sa masukal na daan kung saan siya nanggaling. Hindi natinag si Isabel. Tahimik siyang kumuha ng walis upang linisin ang nagkalat na pagkain. Naramdaman niya ang isang pambihirang kalayaan na tila isang mabigat na tanikala
ang tuluyang napatid mula sa kanyang leeg. Ang pagtanggi sa manipulasyon ng kanyang kapatid ay ang pinakamatapang na hakbang na kanyang nagawa upang protektahan ang kanyang sarili. Ngunit habang nakatalikod si Isabel upang ipagpatuloy ang kanyang trabaho sa bukid, mabilis na tinahak ni Tadeo ang daan patungo sa lumang mansyon ng mga Lorente. Sa loob ng madilim at mainit na sala, naghihintay sina Verena at Lucio nang ibalita ni Tadeo na tumanggi si Isabel at nakita niya ang umaapaw na yaman ng maliit nitong bukirin. Isang makasarili at itim na plano ang nabuo sa isipan ng magkakapatid. Kung hindi nila makukuha ng maayos ang kayamanan ng kanilang itinuring na basura, kukunin nila ito sa paraang wawasak sa lahat ng pinaghirapan nito. Ang basag na lalagyan ng tubig sa bakuran ni Isabel ay tila naging isang tahimik na saksi sa paparating na kasamaan. Ang mga piraso ng basag na lalagyan ng tubig mula sa bakuran ni Isabel ay tila naging isang maliit na salamin ng mas malaking pagkawasak na nagaganap sa loob ng mansyon ng mga Lorente. Sa loob ng malawak at madilim na bulwagan na wala ng kuryente, nakaupo si Verena. Walang tigil ang kanyang pagpaypay gamit ang isang lumang magasin, ngunit hindi nito kayang pawiin ang malagkit na init at ang nakasusulasok na amoy ng pagkatalo na bumabalot sa buong kabahayan. Nakatayo sa kanyang harapan si Tadeo. Basang-basa pa rin ang pawis at ulan mula sa kanyang nakakahiyang pagmamakaawa kay Isabel kaninang umaga. Anong akala niya sa sarili niya? Isang santa. Ang galit na pambungad ni Verena ay umalingaw-ngaw sa walang lamang sala. Pinapakain ka ng tira-tira habang siya ay nagkakamal ng milyon mula sa lupang tayo dapat ang nakikinabang? Ang kapirasong lupang iyon ay bahagi ng yaman ng mga Lorente. Tayo ang tunay na mga Lorente, hindi ang hamak na tagapag-alaga ng kambing na yan. Ninanakaw niya ang dapat sana ay sa atin. Sumandal si Lucio sa isang maalikabok na haligi. Hawak ang isang baso ng mumurahing alak na lamang ang nakayanan niyang bilhin. Isang nakakakilabot na ngiti ang unti-unting sumilay sa kanyang mga labi. Ang mga mata niya ay nagpapakita ng matinding desperasyon ng isang taong wala nang makapitan. Kung ayaw niyang ibahagi ang yaman ng maayos, kukunin natin ito sa paraang hindi siya makakatanggi. Hindi ba niya alam na madaling masira ang isang bukid kung walang magtatanggol dito? Kapag nawasak ang lahat ng pananim niya at namatay ang kanyang mga alaga, babagsak ang halaga ng lupa. Siya mismo ang luluhod sa atin upang ibenta ang malinawin sa murang halaga at gagamitin natin ang perang yon upang mabayaran ang mga utang ko at mailigtas itong mansyon. Tila nakakita ng bagong pag-asa ang magkapatid sa masamang plano ni Lucio. Wala silang naramdamang kahit anong kurot sa kanilang mga budhi. Ginamit nila ang kanilang baluktot na pangangatwiran upang bigyang katwiran ang kanilang kasamaan. Kinukumbinsi ang kanilang mga sarili na ginagawa lamang nila kung ano ang tama para sa dangal ng pamilya. Gamit ang huling pera na natitira sa kanyang bulsa, palihim na nakipagkita si Lucio sa mga kilalang tambay at basagulero sa kabilang bayan upang isagawa ang kanilang maruming balak. Pagsapit ng kalagitnaan ng gabi, ang tahimik na bukirin ng Luna Verde ay binalot ng isang nakapangingilabot na panganib. Habang mahimbing na natutulog si Isabel, isang grupo ng mga anino ang palihim na gumapang papasok sa kanyang lupain. Walang dalang liwanag ang mga estranghero. Tanging mga matatalim na itak at mabibigat na pamalo ang kanilang mga sandata. Sa loob ng ilang minuto, ang matibay na bakod na gawa sa kawayan na maingat na itinayo nina Isabel at Mael ay walang awang pinagtatabas. Ang mga halamang namumulaklak at ang mga bagong tanim na gulay ay pinagtatapak at ginawang putik. Ang bawat paghampas ng kanilang mga pamalo sa mga kagamitan sa bukid ay isang matinding paglapastangan sa mga pangarap ng dalaga. Kinaumagahan, ginising si Isabel ng kakaibang katahimikan. Walang masayang huni ng mga ibon
Walang tahol ng aso. Nang lumabas siya ng kanyang bahay, gumuho ang kanyang mundo. Ang dating luntiang paraiso na kanyang pinaghirapang buuin mula sa kawalan ay isa na ngayong sementeryo ng mga sirang halaman at basag na kagamitan. Ang mga poste ng bakod ay nakahandusay sa lupa at ang mga paso ay nagkadurog-durog. Unti-unting nanlambot ang mga tuhod ni Isabel hanggang sa mapaluhod siya sa malamig na putikan. Wala siyang iniluha dahil sa nasayang na pera o sa mga nasirang kagamitan. Ang matinding kirot na pumipiga sa kanyang dibdib, ang pait na nagpapasikip sa kanyang lalamunan ay nagmula sa katotohanang alam niya kung sino ang may pakagagawa nito. Ang sarili niyang dugo at laman, ang mga taong kasama niyang lumaki sa iisang bubong ang siya mismong nagbayad ng mga kriminal upang sirain ang kanyang buhay. Umagos ang masaganang luha mula sa kanyang mga mata, hindi luha ng pagsuko, kundi luha ng isang pusong tuluyan nang namatay para sa kanyang pamilya. Sa gitna ng kanyang pagluha, napansin niya ang isang maliit na sanga ng puno ng mangga na naputol at nabaon sa putik. Dahan-dahan niya itong pinulot. Ginamit niya ang laylayan ng kanyang damit upang punasan ang dumi mula sa mga berdeng dahon nito. Maingat niyang hinukay ang lupa gamit ang kanyang mga kamay. Itinaon muli ang naputol na sanga at tinalian ito sa isang maliit na kawayan upang maging gabay. Kahit pilit siyang pinuputol ng tadhana, patuloy siyang mag-uugat at uusbong muli. Lumapit ang naghihingalong si Mang Isko, habol ang paghinga. Bakas ang labis na pag-aalala sa mukha ng matanda nang ibalita nito ang isang kakatwang bagay na nakita niya kagabi bago dumating ang mga basagulero. Ayon sa matanda, may isang nakaitim na anino ang matagal na nagmamatsyag malapit sa malaking puno ng mangga. Ang aninong yon ay hindi bahagi ng mga sumira sa bakod. Tila ba may hinahanap itong ibang bagay sa ilalim ng lupa bago mabilis na tumakas. Napakunot ang noo ni Isabel. Bakit may mag-aaksaya ng oras sa paghuhukay sa ilalim ng lumang puno? Bago pa man siya makabuo ng sagot, isang matinding pangamba ang biglang sumagi sa kanyang isipan nang maalala niya ang direksyon kung saan nagtungo ang mga basagulero bago sila umalis. Ang daan patungo sa kulungan ng mga kambing. Mabilis siyang tumakbo patungo sa kamalig. Nanlalamig ang buong katawan. Nang makarating siya, nakita niya ang malaking lalagyan ng inumin ni Luna at ng mga bisiro. Ang malinis na tubig ay may halong kakaibang kulay at umaalingasaw ang isang matapang at nakalalasong amoy. Bago pa man maidikit ng inosenteng si Luna ang kanyang nguso sa tubig, mabilis na inihampas ni Isabel ang kanyang buong lakas sa malaking lalagyan. Ang puwersa ng kanyang pagkakatulak ay nagpatumba sa balde at ang nakalalasong likido ay mabilis na humalo sa putikan. Ang matapang na amoy ng kemikal ay sumingaw sa hangin at ang mga damong nadikitan nito ay mabilis na nanilaw at namatay. Ligtas ang mga kambing. Napaluhod si Isabel, habol ang kanyang paghinga habang yakap-yakap ang nanginginig na si Luna. Napagtanto niya na hindi lamang ang kanyang kabuhayan ang gustong patayin ng kanyang mga kapatid, kundi pati na rin ang mga inosenteng buhay na itinuturing niyang pamilya. Pagsapit ng gabi, binalot ng matinding kaba at takot ang buong Malinawin. Hindi makatulog si Isabel. Nakaupo siya sa dilim, hawak ang isang mabigat na pala, handang ipagtanggol ang natitira niyang dangal. At hindi nga siya nagkamali. Ang mga kaluskos ng mabibigat na yabag ay muling narinig sa labas ng kanyang sirang bakod. Bumalik ang mga bayarang tauhan ni Lucio. Ngayon ay mas matapang at may dalang mga sulo. Pilit na pinapasok ang kamalig upang tapusin ang kanilang naudlot na trabaho sa mga alaga. Hindi na nagtago si Isabel. Ang takot sa kanyang dibdib ay tuluyan ng napalitan ng isang nag-aapoy na puot. Mabilis siyang lumabas ng bahay, mahigpit ang hawak sa mahabang pala. Gamit ang buong lakas na naipon mula sa mga taon ng pang-aapi, inihampas niya ang patalim ng pala
sa isang malaking bato malapit sa mga lalaki. Ang tunog ng bakal na nagkikiskisan sa bato ay lumikha ng isang nakatatakot na alingawngaw. Umungol siya ng matapang na babala. Sinasabing handa siyang mamatay at pumatay. Huwag lamang nilang hawakan ang kanyang mga alaga. Natigilan ang mga lalaki. Hindi nila inasahan na ang mahinang babaeng binayaran nilang takutin ay may taglay na ganitong tapang. Ngunit dahil sa dami nila, mabilis na bumalik ang kanilang kumpiyansa. Isang malaking lalaki ang humakbang palapit, nakangisi at handang agawin ang sandata ni Isabel. Bago pa man makalapit ang lalaki, isang mabilis at napakalakas na puwersa ang sumalpok mula sa dilim. Dumating si Mael, ang maamong inhenyero, ay nag-anyong isang nagngangalit na asong lobo na handang pumatay para protektahan ang kanyang teritoryo. Wala siyang dalang patalim, tanging isang makapal at mabigat na piraso ng kahoy ang hawak niya. Ang bawat paghataw niya sa hangin at sa mga poste ng kamalig ay nagpakita ng isang pambihirang lakas na nagpatindig ng balahibo ng mga kalaban. Ang tahimik ngunit madilim na aura ng lalaki ay sapat na upang mag-iwan ng matinding takot sa mga bayarang tauhan. Walang madugong labanan na nangyari dahil ang mismong presensya at panlilisik ng mga mata ni Mael ay nagtulak sa mga duwag na lalaki upang mabilis na tumakbo palayo sa dilim. Nang masigurong wala na ang mga panganib, binitiwan ni Mael ang hawak na kahoy. Dahan-dahan siyang lumapit kay Isabel. Ang dalaga ay nanatiling nakatayo, ngunit ang magkabilang tuhod nito ay nanghihina at ang buong katawan ay nanginginig sa labis na takot at pagod. Nabitiwan ni Isabel ang pala. Nang walang anumang pag-alinlangan, ibinuka ni Mael ang kanyang malalakas na braso at kinulong ang dalaga sa isang mahigpit at ligtas na yakap. Ibinabaon ni Isabel ang kanyang mukha sa malapad na dibdib ng lalaki at doon, ibinuhos niya ang lahat ng luhang pilit niyang pinipigilan. Marahang hinaplos ni Mael ang likod ni Isabel. Ipinikit ng lalaki ang kanyang mga mata at maingat na idinampi ang kanyang mga labi sa tuktok ng ulo ng dalaga. Nandito ako, hindi kita iiwan. Ang malambot at nangangakong bulong ni Mael na mas matingkad pa sa anumang salita ng pag-ibig. Sa bisig ng lalaking ito, nahanap ni Isabel ang tahanang hindi kailanman na ibigay ng kanyang sariling pamilya. Ngunit ang panandaliang kapayapaan ay mabilis na ninakaw. Habang yakap nila ang isa't isa, napansin ni Mael ang isa sa mga tumatakbong tauhan. Bago ito tuluyang lumisan, malinaw na itinuro ng lalaki ang malaking puno ng mangga sa likuran ng kubo. Bakit napakahalaga ng punong yon sa mga taong gustong sumira sa kanila? Bago pa man nila mapag-usapan ang kakatwang kaganapan, isang nakasisilaw na kulay pula at asul na liwanag ang pumunit sa kadiliman ng gabi. Dalawang sasakyan ng pulisya ang huminto sa mismong bukana ng Luna Verde. Bumaba ang isang opisyal, seryoso ang muka. Hawak ang isang opisyal na dokumento. Hindi sila dumating upang hulihin ang mga nanggulo. Dumating sila para kay Isabel. Inilapag ng opisyal ang isang papel sa harap ng dalaga. Isa itong formal na utos ng pagpapalayas. Nakasaad doon na ang lupain ng Malinawin ay ibinenta na pabalik sa kumpanya ng mga Lorente. At sa ibaba ng dokumento, malinaw na nakaguhit ang isang huwad na pirma na eksaktong kamukha ng sariling lagda ni Isabel. Ang pekeng pirma sa puting papel ay tila isang malamig na kamay na pilit sumasakal sa huling hininga ng pangarap ng dalaga. Ang malamig na papel na naglalaman ng pekeng pirma ay pilit na ipinaubayan ng opisyal ng batas sa mga nanginginig na kamay ni Isabel. Binigyan lamang siya ng 24 na oras upang lisanin ang lupain ng Malinawin. Nang tuluyang umalis ang mga pulis, gumuho ang huling pader ng lakas ng dalaga. Nakatingin siya sa kawalan, hawak ang papel na magnanakaw sa lahat ng kanyang pinaghirapan. Paano niya lalabanan ang kayamanan at impluwensya ng kanyang mga kapatid kung wala siyang salaping pambayad sa isang magaling na abogado? Iginala ni Isabel ang kanyang paningin
Sa wasak niyang bukirin, wala nang natirang halaga na maaari niyang ibenta ng mabilisan. Ang kanyang paningin ay tumigil sa malaking puno ng mangga sa likuran ng kubo. Ito ang pinakamatandang puno sa Malinawin. May malapad at matibay na katawan na gawa sa dekalidad na kahoy. Naalala niya ang sinabi ni Mang Isko tungkol sa aninong nagmamatsyag dito at ang itinuro ng bayarang tauhan bago ito tumakas. Ngunit sa sandaling iyon, ang tanging nasa isip niya ay ang halaga ng kahoy nito na maaari niyang ibenta sa mga paggawaan ng Wables upang makalikom ng perang lalaban sa korte. Kumuha siya ng isang mabigat na asarol mula sa sirang kamalig. Sa gitna ng madilim at malamig na madaling araw, sinimulan niyang hukayin ang paligid ng malalaking ugat ng puno. Sa bawat pagbaon ng patalim ng asarol sa putikan, sumasabay ang pag-agos ng kanyang mga luha. Humagulgol si Isabel. Ibinuhos niya sa bawat paghampas ang lahat ng galit, ang lahat ng pait, ng pagiging isinantabi, ang kawalang katarungan ng kanyang sariling dugo, at ang sakit ng paulit-ulit na pagyapak sa kanyang pagkatao. Tanging ang mabigat na paghinga niya at ang paghiwa ng bakal sa lupa ang nagbabasag sa katahimikan ng bukid. Tahimik lamang na nakatayo si Mael sa hindi kalayuan. Hindi siya pinipigilan dahil alam ng lalaki na kailangan ng dalaga na ilabas ang nakakalasong puot na sumasakal sa kanyang dibdib. Pagkalipas ng isang oras, sa mismong ilalim ng pinakamalaking ugat, tumama ang asarol sa isang matigas na bagay. Ang panginginig ng bakal mula sa malakas na pagkakabangga ay gumapang mula sa hawakan patungo sa mga pagod na braso ni Isabel. Hindi ito simpleng bato. Ibinaba niya ang asarol at sinimulang alisin ang makapal na putik gamit ang kanyang sariling mga kamay. Kinalmot niya ang lupa hanggang sa lumitaw ang isang lumang bakal na baul. Kalawangin na ang mga gilid nito, ngunit malinaw na nakaukit sa takip ang isang pamilyar at malaking letrang L na sumisimbolo sa kanilang apelyido, Lorente. Lumapit si Mael at tahimik siyang tinulungan na iahon ang mabigat na baul mula sa malalim na hukay. Walang kandado ang kahon, tila ba sadyang ginawa upang maghintay na buksan ng tamang tao. Gamit ang nanginginig na mga daliri, inangat ni Isabel ang mabigat na takip. Sa loob nito, balot sa isang makapal na telang hindi pinapasok ng tubig, ay mga lumang sobre at dokumento. Binuksan niya ang unang sobre. Tumambad sa kanya ang orihinal na huling testamento ng kanyang ama, nakatatak ang opisyal na selyo ng notaryo. Nilalaman nito ang katotohanang ibinigay kay Isabel ang pamamahala sa lahat ng pondo ng pamilya at hindi kailanman ipinamana ng buo kina Verena at Lucio ang kumpanya at mansyon. Ngunit ang tuluyang nagpatigil sa pagtibok ng puso ni Isabel ay ang ikalawang sobre. Naglalaman ito ng isang mahabang liham na isinulat ng mismong kamay ng kanyang yumaong ama. Sa bawat salitang kanyang binabasa, unti-unting natutunaw ang yelo sa kanyang puso. Humihingi ng tawad ang matanda sa pagiging duwag nito laban sa kapritsyo ng kanyang malulupit na anak na sina Verena at Lucio. Ipinaliwanag nito na ibinigay sa kanya ang Malinawin at ang inosenteng si Luna hindi upang insultuhin siya, kundi dahil ito ang lupain kung saan nagsimula ang pagmamahala ng kanyang mga magulang mula sa wala. Siya lamang, sa lahat ng magkakapatid, ang nagtataglay ng dalisay na pusong kayang bumuhay muli sa lupang iyon. Ang pagpatak ng maiinit na luha ni Isabel sa sulat kamay ng kanyang ama ay nag-iwan ng maliliit na mantsa sa papel. Sa sandaling iyon, ang lahat ng kanyang pagdududa ay napawi. Naramdaman niya ang isang mainit na yakap mula sa nakaraan. Matagal na siyang minahal ng kanyang ama, sadyang pilit lamang itong itinago ng matanda upang protektahan si Isabel mula sa kasakiman ng sariling mga kapatid. Patuloy niyang binasa ang liham hanggang sa makarating siya sa ikalawang pahina. Biglang nanlaki ang mga mata ni Isabel. Ang malambot at lumuluhang mukha ng dalaga
ay mabilis na napalitan ng isang nakakakilabot na katahimikan, isang napakalaking sikreto na magpapabagsak ng tuluyan sa kanyang mga kapatid. Ang malinaw na idinitalye roon ng kanyang ama. Kalakip ang ilang piraso ng resibo na tila mga ebidensya ng isang matagal ng krimen. Marahang itinupi ni Isabel ang mga dokumento at buong ingat itong inilagay sa loob ng kanyang bulsa. Tumayo siya at nang mag-angat siya ng paningin, ang kanyang mga mata ay kasing talas at kasing lamig ng yelo. Humarap siya kay Mael, wala nang bahid ng takot o pag-aalinlangan. Oras na para maningil ang malamig na bulong ni Isabel na nagpasindak sa nagising na hangin ng madaling araw. Ang matigas na tunog ng pagsara ng bakal na baul ay naghudyat ng katapusan ng pamamayagpag ng mga huwad na lorente. Pagpatak ng umaga, bit-bit ang mga lumang dokumento at ang naglalagablab na katotohanan sa kanyang dibdib, nagtungo si Isabel sa opisina ni Attorney Ben-Hur sa bayan. Sinalubong siya ng matandang abogado, hindi ng gulat, kundi ng isang malalim at nakahinga ng maluwag na ngiti. Ang parehong nangiti na ipinakita nito noong gabing ipagtabuyan si Isabel sa ulan. Umupo si Isabel sa harap ng malaking mesa, inilatag ang orihinal na testamento, ang liham ng kanyang ama, at ang mga resibo ng pagnanakaw na ginawa ni Lucio at Verena sa kumpanya. Tinitigan siya ni Attorney Ben-Hur, puno ng pagsisisi ang mga mata. Patawarin mo ako, Isabel. Ang basag na tinig ng matandang abogado habang inaayos ang kanyang salamin. Noong gabi bago mamatay ang iyong ama, pilit na ipinabago ni Verena at Lucio ang testamento. Pinagbantaan nila ang pamilya ko. Wala akong nagawa, kundi basahin ang pekeng dokumentong inihanda nila. Ngunit alam kong itinago ng iyong ama ang tunay na testamento sa malinawin. Hindi ko yon sinabi sa kanila dahil alam kong darating ang araw na ikaw mismo ang makakatuklas nito. Ipinaliwanag ng abogado na ang mga resibong kalakip ng liham ay matibay na ebidensya ng estafa. Ang palihim na paglilipat ni Lucio ng malalaking pondo mula sa kumpanya patungo sa kanyang personal na sugal at ang pagkuha ni Verena ng malalaking pautang sa bangko gamit ang pangalan ng yumaong ama nang walang pahintulot. Ang mga dokumentong ito ay sapat na upang tuluyang alisan ng karapatan ang magkapatid sa anumang ari-arian at ibilanggo sila dahil sa pandaraya. Bumuo sila ng isang mahigpit at walang butas na legal na patibong. Hindi na kailangang magmakaawa ni Isabel. Ang batas mismo ang yuyuko sa katotohanang matagal na ibinaon. Matapos ang kanilang pag-uusap, humingi ng sandaling pagkakataon si Isabel upang mag-ayos sa loob ng banyo ng opisina. Pagpasok niya, hinarap niya ang malaking salamin. Tinitigan niya ang babaeng nasa refleksyon. Wala na ang maputla at nakayukong si Isabel na madalas umiyak sa mga pasilyo ng ospital. Wala na ang babaeng madaling mauto ng salitang utang na loob. Ang nakatayo ngayon sa harap ng salamin ay isang babaeng pinatibay ng putik, araw, at luha ng malinawin. Itinaas niya ang kanyang baba, pinagmasdan ang sariling mga mata na ngayon ay nag-aapoy sa kapangyarihan at pag-asa. Isa na siyang nagaharing reyna ng kanyang sariling tadhana, handang bawiin ang koronang ninakaw sa kanya. Paglabas niya ng banyo, handa na ang mga formal na liham na ipapadala kina Verena, Lucio at Tadeo. Ngunit paano nila mapapapunta ang mga sakim na kapatid sa opisina ng hindi nakakahalata? Gagamitin natin ang kanilang sariling kahambugan, ang kalmadong mungkahi ni Isabel habang pinagmamasdan ang mga sobre. Pinadalhan nila ng isang formal na imbitasyon ang tatlong kapatid. Nakasaad sa liham na sumusuko na si Isabel dahil sa patong-patong na paninira sa kanyang bukid at handa na siyang ibenta at ilipat ang buong pagmamay-ari ng malinawin pabalik sa kanila sa isang napakamurang halaga. Alam ni Isabel na hindi palalampasin ng mga kapatid ang pagkakataong tapakan siya sa huling pagkakataon at tanggapin ang inaakalang tagumpay.
Marahang pinadaanan ni Isabel ng kanyang mga daliri ang makapal na papel, ang paboritong kulay at disenyo ng mga Lorente. Ang gintong selyo sa sobre ng imbitasyon ay kumikislap sa ilalim ng ilaw ng malaking silid pulungan, nakapatong sa gitna ng mahabang mesang gawa sa makapal na salamin. Bumukas ang malaking pintuan at pumasok sina Verena, Lucio at Tadeo. Baka sa kanilang mga mukha ang nakasusulasok na kayabangan. Umaasang ito na ang araw ng kanilang tuluyang paggapi sa itinuturing nilang basura ng pamilya. Suot ni Verena ang kanyang natitirang mamahaling damit. Naglalakad na tila isang reyna habang si Lucio ay nakangisi at si Tadeo ay hindi maitago ang pananabik na makahawak muli ng malaking salapi. Nakatayo sa kabilang dulo ng mesa si Isabel, kalmado at tuwid ang tindig. Walang bahid ang panginginig sa kanyang mga kamay habang nakahawak sa isang maliit na tasa ng mainit na kape. I told you, Isabel, ang mataray na panimula ni Verena habang padabog na inilalapag ang kanilang inihandang pekeng kontrata sa ibabaw ng mesa. You can never win against us. Mabuti naman at natuto ka ng sumuko. Pirmahan mo na ito. Ibigay mo na sa amin ang malinawin. At baka sakaling bigyan ka pa namin ng pamasahe para makalayo ka rito. Good girls know when to surrender, lalo na kung wala naman silang laban. Isang mapang-asar na halakhak ang kumawala kina Lucio at Tadeo. Pinupuri ang talas ng dila ng kanilang ate. Hinihintay nilang yumuko si Isabel, umiyak at magmakaawa tulad ng dati. Ngunit sa halip na luha, isang malamig at perpektong ngiti ang sumilay sa mga labi ng dalaga. Hindi niya kinuha ang panulat. Sa halip, inilapag niya ang kanyang tasa, binuksan ang itim na portfolio ni Attorney Ben-Hur na nasa kanyang tabi at inilabas ang isang makapal na kumpol ng mga dokumento. Inilapag niya ang mga ito sa ibabaw mismo ng pekeng kontrata ni Verena. Ang tahimik na paghigop ni Isabel ng kape habang binabasa ni Verena ang unang pahina ng dokumento ay isang malinaw na larawan ng kapangyarihan. Ano ito? Ang boses ni Verena ay biglang nanginig. Unti-unting naglaho ang kulay sa kanyang mukha. Iyan ang orihinal na testamento ng ating ama. Ang mahinahon, ngunit matalim na sagot ni Isabel. Nakasaad dyan na hindi sa inyo ipinamana ang mansyon at ang kumpanya. Ipinagkatiwala niya iyan sa akin upang pamahalaan dahil alam niyang uubusin ninyo ito sa walang kwentang bagay. At ang mga kalakip na resibo, Lucio, ay ang malinaw na ebidensya ng palihim mong paglilipat ng pondo ng kumpanya patungo sa iyong personal na sugalan. Estafa ang tawag dyan. Tumayo si Attorney Ben-Hur at formal na nagsalita. Bilang tagapamahala ng batas para sa pamilyang ito, ipinapaalam ko sa inyo na ang lahat ng mga pautang na kinuha ninyo sa bangko gamit ang pangalan ng inyong ama ay iligal. Dahil sa patong-patong na utang at panloloko, ang mansyon at ang natitirang negosyo ay kukunin ng bangko at ililipat sa pangalan ni Isabel bilang kabayaran sa mga ninakaw ninyong shares. Wala na kayong kahit anong pag-aari. Nanlaki ang mga mata ni Lucio, hindi makapaniwala na ang kanyang maruming lihim ay nakalatag ngayon sa liwanag. Si Tadeo, na binalot ng matinding gulat at desperasyon, ay sumugod patungo sa mesa. Mabilis na inabot ng bunso ang mga dokumento na may layuning punitin ang mga ito. Ngunit bago pa man dumampi ang kanyang mga daliri sa papel, dalawang malalaking bantay mula sa pinto ang mabilis na humarang at mahigpit na pumigil sa kanyang mga braso. Pumigla si Tadeo, sumisigaw at nagmumura, ngunit walang nagawa ang kanyang lakas laban sa mga gwardya. Verena, gumawa ka ng paraan. Ang tili ni Tadeo na halos mangyak-ngyak na sa takot na mauwi sila sa kalsada. Ngunit nakatayo lamang si Verena, nanginginig ang buong katawan, hindi makapagsalita abang manakatingin. Sa kapatid na dati ay pilit niyang ibinabaon sa putik, ngunit ngayon ay nakatuntong sa pedestal ng tagumpay. Saan ngayon pupunta ang mga mapagmataas na Lorente ngayong wala na silang pera, bahay at kapangyarihan?
Bago pa man makabuo ng sagot ang sinuman sa kanila, muling bumukas ang mabigat na pintuan ng silid-pulungan. 3 matitikas na opisyal ng pulisya ang pumasok sa loob. Dire-diretso silang naglakad patungo kay Lucio. Inihayag ng pulis ang isang opisyal na utos ng pag-aresto laban sa lalaki dahil sa kasong estafa at pamimeke ng mga dokumentong may kinalaman sa lupaing Malinawin. Ang lamig ng bakal na posas na pumulupot sa mga nanginginig na pulso ni Lucio ay sumabay sa tuluyang pagbagsak ng huwad na kaharian ng mga Lorente. Ang lamig ng bakal na posas na pumulupot sa mga nanginginig na pulso ni Lucio ay naging simula ng tuluyang pagguho ng palasyo ng mga Lorente. Ilang araw matapos ang eksena sa silid-pulungan, nakatayo si Isabel sa labas ng malaking tarangkahan ng kanilang lumang mansyon. Mula sa kanyang kinatatayuan, tahimik niyang pinapanood ang sunod-sunod na pagpasok ng mga ahente ng bangko at mga kinatawan ng korte. Isa-isang inilabas ang mga mamahaling muebles, ang mga naglalakihang painting na simbolo ng kanilang yaman, at ang mga magagarang sasakyan na madalas ipagmalaki ni Verena sa buong bayan. Ang bahay na naging saksi sa kanyang mga luha at paghihirap ay isa na ngayong walang lamang istruktura ng nabigong kahambugan. Sa gitna ng kaguluhan, pilit na inilalabas ng mga opisyal si Verena. Magulo ang buhok ng kanyang nakatatandang kapatid, wala nang bakas ng mamahaling kolorete sa mukha, at ang mga mata nito ay mugto sa walang tigil na pag-iyak. Nang makita ni Verena si Isabel, pilit itong kumawala mula sa pagkakahawak ng mga opisyal. Patakbo itong lumapit patungo sa kanyang nakababatang kapatid. Ngunit dahil sa panginginig ng mga tuhod at sa dulas ng basang kalsada, nawalan ng balanse si Verena. Bumagsak siya at napaluhod sa malagkit at madilim na putikan, eksaktong-eksakto sa posisyon ni Isabel noong gabing ipagtabuyan siya ng mga ito sa gitna ng bagyo. "Isabel, please!" Nagmamakaawang hagulgol ni Verena habang nakatingala. Ang mga kamay ay puno ng putik at pilit na inaabot ang laylayan ng damit ng kanyang kapatid. "Pamilya tayo. Utang na loob. Maawa ka sa akin. Huwag mo akong itapon sa kalsada. Wala na akong pupuntahan. Wala na akong kahit ano. Iligtas mo ang bahay natin. Parang awa mo na." Tiningnan lamang siya ni Isabel nang may halong awa at malamig na paninindigan. Hindi siya umatras, ngunit hindi rin niya inabot ang kamay ng kanyang kapatid. "Wala na akong utang na loob sa inyo, Verena." Ang kalmado, ngunit matigas na tugon ni Isabel na pumailan lang sa hangin. Ang salitang iyan, ang ginamit ninyo para itali ako sa habambuhay na pagkaalipin. Ginamit ninyo ang pagmamahal ko sa pamilya para saktan ako at pagnakawan ang mismong amang nagpalaki sa atin. Ngayon, nararanasan mo na kung gaano kalami at kasakit ang putik na ipinakain ninyo sa akin noon. Napayuko si Verena, wala nang lakas upang sumagot. Ang bawat salita ni Isabel ay parang mabibigat na batong dumudurog sa kanyang natitirang kayabangan. Matapos ang ilang sandali ng nakabibinging katahimikan, humugot ng malalim na hininga si Isabel. Hindi siya tulad ng kanyang mga kapatid na uhaw sa paghihirap ng iba. "Nangako akong hindi ko kayo hahayaang mamatay sa gutom." Patuloy ni Isabel. Ang boses ay naging bahagyang malambot, ngunit nanatiling puno ng awtoridad. "Tutulungan ko kayo at isasama ko si Lucio na nakalaya pansamantala dahil sa piyansang ako ang nagbayad. Ngunit hindi ko kayo bibigyan ng pera. Bibigyan ko kayo ng trabaho." Mula sa bulsa ng kanyang suot na jacket, naglabas si Isabel ng isang pares ng bago, ngunit magaspang na guwantes na ginagamit sa pagtatanim. Dahan-dahan siyang yumuko at inilapag ang mga guwantes sa ibabaw ng putikang mga palad ni Verena. Ang pagbibigay ng magaspang na guwantes na ito ay hindi isang pangiinsulto. Isa itong simbolo ng tanging paraan upang malinis ang kanilang mga budhi. Kailangan nilang magsimula sa pinakailalim gamit ang kanilang sariling pawis at dugo upang matutunan ng halaga
ng isang marangal na buhay. Tinanggap ni Verena ang guwantes. Mahigpit itong niyakap sa kanyang dibdib at patuloy na humagulgol, hindi na dahil sa galit, kundi dahil sa matinding pagsisisi at pagkamulat sa katotohanan. Ngunit sa likod ng isipan ni Isabel, isang malaking katanungan ang nananatili. Kakayanin ba ng mga pilyong Lorente na buong buhay ay nasanay sa luho at pag-uutos, ang matinding hirap at init ng araw sa isang tunay na bukirin? Kinabukasan, bago pa man sumikat ang araw sa kalangitan ng malinawin, nagsimula na ang pinakamabigat na pagsubok sa buhay ng tatlong magkakapatid. Walang kape, walang maiinit na tinapay na inihanda ng mga katulong. Tanging ang hamon ng pag-asa at pagpapatawad ang naghihintay. Ang bigat ng timba ng tubig na pinapasan ay lumikha ng isang mahina at umaalon na tunog habang pilit na binabagtas ng magkakapatid ang maputik na daan patungo sa mga uhaw na pananim. 6 na buwan ang lumipas mula nang magsimula ang bagong kabanata ng mga Lorente sa Malinawin. Ang sikat ng araw ay hindi pa tuluyang sumisilip sa kalangitan, ngunit ang mga magaspang na palad ni Tadeo ay abala na sa pag-alis ng dumi sa loob ng kulungan ng mga kambing. Ang paboritong bunso na dati ay hindi mabuhay kung walang malamig na hangin mula sa aircon at mamahaling sapatos, ay nakasuot na ngayon ng kupas na kamiseta at makapal na bota. Wala nang reklamo na lumalabas sa kanyang mga labi. Tanging ang malalim na paghinga ng isang lalaking natututong bumangon mula sa sariling pagkakamali sa pamamagitan ng tapat na pag-ulan ng pawis. Sa kabilang bahagi ng malawak na bakuran, pawis na pawis si Lucio habang nagbubuhat ng mga mabibigat na kahon ng sabon patungo sa sasakyang magde-deliver. Wala na ang mayabang na ngisi at ang amoy ng mamahaling alak na palaging nakakapit sa kanyang hininga. Ang pumalit ay ang amoy ng marangal na paggawa at ang tahimik na pagtanggap sa kanyang bagong kapalaran. Sa kusina ng mga manggagawa, nakatayo si Verena sa harap ng lababo na puno ng mga ginamit na pinggan. Ang mga kamay niyang dati ay malambot at pinalamutian ng mga kumikislap na alahas ngayon ay magaspang, namumula, at babad sa bula ng sabon. Tahimik siyang pinapanood ni Isabel mula sa gilid ng pintuan. Nang maramdaman ni Verena ang presensya ng kanyang kapatid, itinigil niya ang kanyang ginagawa. Dahan-dahan siyang lumingon, pinunasan ang kanyang mga basang kamay sa kanyang apron at maingat na humakbang papalapit kay Isabel. Tumingin si Verena sa mga mata ng kanyang nakababatang kapatid. Sa unang pagkakataon sa buong buhay nila, walang pag-arte, walang nakatagong manipulasyon, at walang halong pagmamataas sa kanyang anyo. Patawarin mo ako, Isabel. Ang garalgal, ngunit napakatapat na tinig ni Verena na bumasag sa katahimikan ng kusina. Hindi ako humihingi ng tawad para makahingi ng pera o pabor. Humihingi ako ng tawad dahil nakita ko kung paano kami naging halimaw sa iyo at kung paano mo kami sinuklian ng kabutihan at pag-asa. Nabulag ako ng sarili kong kayabangan at pinagsisihan ko yon sa bawat araw na ginigising ako ng konsensya ko rito. Naramdaman ni Isabel ang pagluwag ng isang matagal nang nakabarang tinik sa kanyang dibdib. Ang mga salitang yon, ang matagal na niyang inaasam na marinig, hindi upang maghiganti, kundi upang maghilom. Ibinuka niya ang kanyang mga braso at mahigpit na niyakap ang kanyang nakatatandang kapatid. Tinatanggap ko ang tawad mo, ate, ang malambot na sagot ni Isabel habang tinutugon ni Verena ang kanyang yakap. Ngunit alam nating kailangan pa nating patunayan sa isa't isa na hindi na tayo babalik sa dati. Iginagalang ko kayo bilang pamilya, ngunit hindi ko nahahayaang mawala ang respeto ko sa aking sarili. Ang kapayapaan ay nandoon, malinaw at totoo. Hindi na pinipilit ng huwad na utang na loob, kundi nabuo sa pag-unawa at malinaw na limitasyon. Nang lumabas ang magkapatid sa bakuran upang magpahinga kasama sina Lucio at Tadeo, isang mabilis na kariton
na naglalaman ng basang lupa ang hindi sinasadyang naitulak ng isang manggagawa. Ang mabilis na pag-ikot ng gulong nito ay nagpalsik ng isang malaking tipak ng putik ng diretso sa muka at dibdib ni Lucio. Natigilan ang lahat. Bumalot ang matinding kaba sa paligid. Inaasahan ang dating nakatatakot at mapang-abusong galit ng lalaki. Ngunit sa halip na manigaw, pinunasan ni Lucio ang putik sa kanyang mata at biglang humalakhak ng napakalakas. Sumunod si Tadeo sa pagtawa, nakaturo sa itsura ng kanyang kuya, hanggang sa hindi na rin napigilan ni Verena at Isabel ang sumabay sa kasiyahan. Ang kanilang sabay-sabay na pagtawa ay umalingaw-ngaw sa buong bukirin. Isa itong tunay, dalisay, at pambihirang sandali ng pamilya na hindi kailanman nabili ng anumang halaga ng salapi sa kanilang lumang mansyon. Nang hapong iyon, nagdiwang ang buong baryo para sa unang anibersaryo ng pabrika ng Luna Verde. Ang musika, palakpakan, at masaganang pagkain ay pinagsaluhan ng lahat ng mga manggagawa at mga taga-baryo na minsan ay naging bahagi ng pagbangon ni Isabel. Ngunit habang pinagmamasdan ng dalaga ang kanyang naging tagumpay, isang tahimik na katanungan ang biglang pumasok sa kanyang isipan. Paano na si Mael? Ngayong narating na niya ang tugatog ng kanyang pangarap at buo na ang kanyang sarili, mananatili pa ba ang lalaking tahimik na naging haligi niya noong siya ay gumagapang pa lamang sa dumi? Habang abala ang lahat sa pagdiriwang, unti-unting humiwalay si Mael mula sa masayang karamihan. Naglakad ito papalapit sa kinaroroonan ni Isabel, malapit sa lumang puno ng mangga. Seryoso ang mukha ng lalaki, walang bahid ng ngiti, ngunit ang mga mata nito ay nagtataglay ng isang malalim na determinasyon. Sa kanyang magaspang na mga palad, mahigpit niyang hawak ang isang maliit na kahon na gawa sa kahoy. Ang kinang ng kahoy na pinakintab ay sumasalamin sa nag-aabang na gininto ang liwanag ng dapit hapon. Dahan-dahang binuksan ni Mael ang maliit na kahon sa harap ni Isabel. Wala itong lamang kumikislap na brilyante o mamahaling bato na mabibili sa malalaking tindahan. Ang nakahimlay sa loob nito ay isang simpleng singsing na maingat na inukit mula sa matibay na kahoy at pinalamutian ng isang pinong hibla ng pilak. Tahimik itong ginawa ni Mael gamit ang kanyang sariling mga kamay noong mga gabing nagpapahinga sila mula sa mabigat na trabaho sa bukid. Hindi na kailangan ng lalaki na bumigkas ng mga magagarang salita ng pangako o nakalulunod na mga tula. Ang kanyang mga mata na nag-uumapaw sa katapatan ay sapat na upang iparating ang lalim ng kanyang pagmamahal. Inabot ni Mael ang nanginginig na kamay ni Isabel at marahang isinuot ang singsing sa kanyang daliri. Ang magaspang na kahoy at ang lamig ng pilak na dumampi sa balat ng dalaga ay naghatid ng isang matinding kilig at kapanatagan na hindi kailanman kayang bilhin ng salapi. Isang tahimik na luha ng kaligayahan ang kumawala mula sa mga mata ni Isabel bago niya ibinaon ang kanyang muka sa mainit at malapad na dibdib ng lalaking naging silungan niya sa bawat bagyo. Habang nakayakap kay Mael, ipinukol ni Isabel ang kanyang paningin sa malawak na taniman ng Luna Verde. Mula sa itaas na bahagi ng burol, nakita niya ang kanyang tatlong kapatid. Tapos na ang kanilang trabaho para sa araw na yon. Nag-uunat ng mga likod sina Lucio at Tadeo habang tinutulungan ni Verena na tiklupin ang mga bakanteng sako ng pataba. Punong-puno ng dumi ang kanilang mga damit at pawisan ang kanilang mga mukha. Ngunit sa unang pagkakataon, mayroong magaang ngiti sa kanilang mga labi. Napatawad na ba niya sila? Ang sagot ay isang malinaw at payapang oo. Ngunit ang pagpapatawad na yon ay hindi nangangahulugan ng pagbabalik sa nakaraan. Natutunan ni Isabel na ang pagmamahal sa pamilya ay hindi kailanman lisensya upang magpaabuso. Ang tunay na pagpapatawad ay may kasamang malinaw na hangganan. Binigyan niya sila ng ikalawang pagkakataon, hindi dahil sa nakalalasong paniniwala, utang na loob, kundi dahil pinalaya na niya ang kanyang sarili mula sa bigat ng galit.
natagpuan na niya ang tunay na kapayapaan. Ang kapayapaang ito ay hindi nanggaling sa dami ng kanyang pera, sa bangko, o sa pagbagsak ng kanyang mga kaaway. Natagpuan niya ito sa mismong putik na ipinunas sa kanya noon, sa amoy ng sariwang gatas, sa bawat lunti ang dahon na sumibol mula sa kanyang paghihirap, at sa piling ng isang lalaking hindi siya kailanman pinilit maging iba. Ang pinakamalaking aral na iniwan ng nakaraan ay malinaw na nakaukit sa kanyang kaluluwa. Ang tunay na pamilya ay hindi nakabatay sa apelyido, kundi sa paggalang at katapatan na ibinibigay ninyo sa isa't isa. Ang tunay na pag-ibig ay hindi sumasakal, kundi nagpapalaya at nagpapalakas, tulad ng buwang ginawa ni Mael. At higit sa lahat, ang pinakamatamis na ganti sa mga taong pilit kang ibinabaon sa dumi ay hindi ang pagpapakain sa kanila ng parehong putik, kundi ang patuloy na pamumulaklak at pagyabong sa kabila ng lahat. Ang pagiging mabuti, matagumpay, at matatag ay ang pinakamalasakit na sumpa na maaari mong ibigay sa iyong mga nanakit. Sabay na naglakad sina Isabel at Mael pababa ng burol patungo sa kulungan ng mga alaga. Lumapit si Luna, ang mata ng puting kambing, na sumaksi sa lahat ng kanyang luha at tagumpay. Sa tabi ng hayop ay ang isang bagong silang na bisiro, masiglang nagtatalon sa malinis na damuhan. Nakangiting inabot ni Isabel ang isang buong kos ng sariwang damo upang pakainin ang munting nilalang. Habang pinagmamasdan ang paglubog ng araw na nagpapapula sa buong kalangitan ng malinawin, alam niyang ang gintong binhi ng pag-asa na itinanim ng kanyang ama sa kanyang puso ay tuluyan ng namunga at hindi na ito kailanman matutuyo.